Bago pa man ang pangyayari, ang matandang Fire King na si Jok Chon-gang ay naririnig ang pag-uusap ni na Taekyung at ng kanyang grupo mula nang tumungo sila sa bahay ni Elder Jang Tae-bo. Mabilis niyang naintindihan na ang lahat ng pag-aalala para kay Elder Jang ay hindi kinakailangan. Sa katunayan, pagkadating pa lang niya, napansin na agad niya ang husay sa martial arts ng mga kabataan. Inisip niya na ang mga batang ito ay nalampasan na ang hangganan sa ganitong murang edad, lalo na ang lalaking kumakain ng dumplings ng malakas at walang galang. Wika pa niya na siya ay isang ganap na peak level na martial artist. Marahil tanging isang nakatatanda mula sa isa sa 10 pangunahing sekta lamang ang makakaharap sa kanya. Samantala naman ang isang ito ay medyo mas mahina, ang mayabang na tao na iyon ay marahil isa rin sa pinakamalakas sa kanyang mga kaedad. Para makamit ang ganoong antas at magawa pang makuha ang 10 millennia cold steel, tiyak na mukha siyang galing sa isa sa mga kilalang orthodox na sekta. Subalit yun lamang ang nagbigay ng interes sa Fire King. At wala siyang dahilan upang makipag-ugnayan sa mga kabataang ito, kaya't wala siyang balak na ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Habang ang plano niya lamang dito ay makarating sa Taiyuan bago magtakip silim sapagkat malaki na ang naantala sa kanyang oras, sa sandaling yon ay may kung anong hindi niya maipaliwanag na nakita mula sa kanyang likuran. At iniisip rin niya na halos 100 taon na siyang nabubuhay, pero hindi pa siya nakaranas ng ganoon kailanman. Kaya't agad siyang pumunta sa harap ni Taekyung upang alamin kung ano yon. Inisip ni Taekyung na tiyak na nasa level 3 lamang ang matandang yon. Kung saan tinanong siya ng Fire King kung sino ba talaga siya. Sa puntong yon, nagulat sina Changpeng at ang matanda na blacksmith na si Jang Tae-bo, kasabay nito. Hindi rin makapaniwala si Mujin sa biglaan na paglitaw ng matanda. Sa puntong yon, nagsisimulang magpawis ang buong batok ni Taekyung. Samantala iniisip ni Taekyung kung paano ang isang tulad niya ay naging isang level 3 lamang nung ito ay kanyang sinuri. Dito ay inuulit ng matanda na tanungin kung sino siya at kung siya ba ang may gawa noon kanina. Nagtataka na nag-isip si Taekyung kung natuntun ba ng matandang ito ang kanyang chi sense. Wika pa niyang tanong sa kanyang sarili kung ito ba ay posibleng mangyari. Sinabi rin ni Taekyung sa kanyang isip na kung iyon ay nangyari, ay malamang na hindi mali ang antas na kanyang nakita, sapagkat siya ay isang dakila at natatangi na martial master na kayang limitahan ang kanyang enerhiya sa level 3. Tinanong naman siya ng Fire King kung bakit hindi siya sumasagot, dagdag pa niya na marahil siya siguro yon. Ngunit nanginginig na sumagot ang bida na hindi siya yon. Tinitigan siya ng masakit na paningin ng matandang Fire King kung saan nagpahayag ito na kung hindi siya ang may gawa nun, ay ano naman kaya ang kanyang tinutukoy kanina sa kanya. Naisip ni Taekyung na mukhang mapanganib ito, tinanong rin niya ang kanyang sarili kung saan kaya nanggaling ang mga taong ito. Binalaan siya ng Fire King kung kailangan pa ba niyang ulitin ang tanong pagkatapos niyang baliin ang ilang mga buto niya sa katawan. Dahil dito, mabilis na sinabi ni Taekyung na siya ang may gawa nito kanina. Sapagkat iniisip niya kanina na siya ay hindi pangkaraniwang tao, kaya gusto niya sana tingnan kung may natutunan siyang martial arts. Tinanong naman ng Fire King kung paano niya nagawa yon. Ipinaliwanag ni Taekyung na nagpadala lang siya ng kaunting chi sa target at sinuri ang chi ng kabilang tao, mga ganoon lamang wika niya. Nagalit naman ang Fire King at sinabi na mali ang naging tingin niya sa kanya, dagdag pa niya na kung iniisip ba niya na hindi malaman ng isang matandang tulad niya kung ano yon. Wika pa niya na iba ang nararamdaman niya na parang isang uri ng mahika. Pumutok sa galit ang Fire King at sumigaw na bago niya baliin ang kanyang mga binti, ay mas mabuti pang magsabi siya ng totoo. Mabilis naman na sumagot si Taekyung ng totoo sa kanya, kung saan inihayag niya na siya ay gumagamit ng tinatawag na sistema, ngunit hindi ito eksaktong pangkaraniwan kaya posibleng hindi ito komportable para sa kanya. Kasabay nito, humihingi rin siya ng tawad sa kanyang ginawa. Tinanong naman ng Fire King kung anong klaseng kalokohan ang kanyang mga pinagsasabi. Nagsalita si Taekyung na sinasabi niya lamang ang totoo, pero sa palagay niya ay hindi ito kayang unawain ng matanda. Hindi naman alam ng Fire King ang salitang sistema, kaya inuulit lang niya ang sa tingin niya ay narinig niya pero maling pagbigkas naman. Sinabi ng Fire King na bagamat ayaw niya ang pananakot sa mga bata, at ang sistemo o kung anuman ang sinasambit niya ay puro kalokohan na walang nakakaintindi. Kaya idiniin ng Fire King ang kanyang daliri sa dibdib ni Taekyung, kung saan siya ay nagsasabi na mukhang kailangan niya munang makaranas ng kaunting init para magkasaysay siya. Sa oras na yon,
lumiyab ng matinding init ang katawan ni Taekyang at kumalat ito sa kanyang buong katawan. Dito ay tinatanong siya ng Fire King kung kamusta ang pakiramdam niya, dagdag pa niyang tanong kung para bang nag-aapoy ang panloob niya. Sinambit rin ng matanda na pinagaan niya lamang ang ginawa niya sa kanya para maiwasan niya na magkaroon siya ng internal injury basta't naging tapat lamang siya sa kanya. Samantala si Taekyang ay tila nawawala sa kanyang sarili dahil sa sobrang init na kanyang di naramdam. Sa puntong yun, sinabi ng Fire King na itigil na niya ang mga kalokohan at magsabi na siya ngayon ng totoo sa kanya. Gayunpaman, sabay na umatake sina Mujin at Champang sa matandang Fire King, kung saan sinambit ni Mujin na naging matagumpay ang kanilang pag-atake sa kanya. Kaagad naman napansin ni Champang ang origin reversal and teleportation, ito ay isang napakataas na antas na bumabalik siya sa kung paano siya nagsimula. At dahil dito, ang enerhiya na taglay niya ay makikita ng iba bilang mababang antas lamang. Inihayag naman ni Champang na mukhang nagkamali yata sila ng binangga, sapagkat mayroon siyang matalas na mata. Binalaan ng Fire King si Champang kung kaya ba niyang panindigan ang resulta ng pagpalo ng espada niya sa kanya. Sumagot si Champang ng patawad sa kanya, subalit mayroon siyang utang na loob kay Taekyang kaya nagawa niya yon. Samantala ang matandang blacksmith ay lumapit sa bida at tinatanong kung siya ba ay ayos lang, kung saan mas inuna niyang hinawakan at sagipin ang 10 millennia cold steel kaysa kay Taekyang. Sinabi rin ni Champang na ang kanyang kaibigan at tagapagligtas niya ay nasasaktan, kaya hindi niya kayang manahimik at tumayo na lamang. Samantala, kaagad na may napansin si Jiang Taibo na parang mayroong gumagalaw sa kanyang katawan. Kung saan nagawa ng Fire King na palutangin siya sa ere. Dito ay sinabi ng Fire King na siya ay labas sa kaguluhan nila dito. Kasabay nito, itinapon siya ng matandang Fire King sa labas ng kanyang bahay. Nang mapansin ito ni Champang, nagpahayag siya sa kanyang isip na isa itong telekinesis. Nagwika naman si Mujin na isa itong nakakabaliw, dahil tanging nasa nobela lamang niya nakikita na nangyayari ito. Inihayag naman ng Fire King na mukhang may malaking utang na loob siya sa kanya. Dahil isinusugal niya ang kanyang buhay para lamang sa kanya. Kaagad na ginamit ni Champang ang kanyang sword enhancement chi at nagsalita sa Fire King na kung mamamatay man sila o hindi, ay doon na lamang nila malalaman pagkatapos ng labanan. Sumagot naman ang Fire King na simulan na nila ang pakikipag-away para sila ay kanyang tuturuan ng leksyon. Kung saan sabay na sumugod sina Mujin at Champang sa kanya. At sa taglay na kasanayan ni Champang, sinugod niya ang matandang Fire King sa direktang pag-atake. Samantala si Mujin naman ay sinabayan rin ng pag-atake ni Champang sa kanyang tagiliran. At sa oras na yon, nagdulot ito ng isang napakasilaw na liwanag dahil sa pagsalpukan ng kanilang mga sandata sa matanda. Subalit laking gulat ng mga ito nang magawa pigilan ito ng matandang Fire King ang kanilang mga sandata gamit lamang ang kanyang kamay. Dito ay sinabi ng Fire King na ang kanilang tapang ay hindi na angkop sa ganitong sitwasyon. At sa kasunod na galaw, tinunaw ng matandang Fire King ang bakal na sandata ni Mujin, kung saan sinundan niya ito ng pagsuntok upang ito ay kanyang wasakin ng tuluyan. Nagtataka na nagtanong naman si Mujin kung ano ito, wika pa niya na kung paano nagawa nitong tunawin ng matanda. At sa isang mabilis na galaw, sinuntok niya si Mujin sa kanyang tiyan at nagsabi na magpahinga siya muna sa ngayon. Kaagad namang nag-aalala si Champang sa kanyang kaibigan na si Mujin. Sinabi ng matanda na wala siya dapat ipangamba, dahil nagkaroon lamang siya ng kaunting internal injury. Nang mapansin ng matanda ang kanyang Violet Dawn Divine of Art, ay agad niyang tinanong si Champang kung siya ba ay miyembro ng sekta ng Mount Hua. Nagwika naman sa kanyang isip si Champang na napakalakas niya at labis na makapangyarihan. At para bang nakikipagsagupaan siya sa kanyang lolo. Subalit napagtanto niya na hindi rin siya maaaring sumuko ng ganito. Dito ay kanyang sinabi na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa puntong yon, ginamit ni Champang ang kanyang malakas na kasanayan na tinatawag na 24 Plum Blossom Sword Art. Kung saan pumoporma siya ng kanyang pasugad na atake. Nagagalak naman ang Fire King nang nasaksihan niya ang ganito mula kay Champang, kung saan sinambit niya na napakaraming teknik na nagmumula sa sekta ng Mount Hua. Hindi nagtagal, ginamit ni Champang ang kanyang pag-atake sa kanya kung saan pinaulanan niya ang matanda ng Plum Blossom Rain. Habang lumalapit ang pag-atake sa kanya, nanatili lamang nakatayo ang matandang Fire King at hindi nasisindek dito.
Tinanong ng matandang Fire King si Champang kung ano ang relasyon niya kay Mei Jonghak, na kaagad namang ikinabigla ni Champang matapos marinig ito. Dahil dito, kaagad na pinigilan ni Champang ang kanyang kamay sa pag-atake sa matanda. Habang ang kanyang mga plum blossoms na pag-atake ay lumihis ng direksyon at tumama sa bakuran ng bahay, dahilan na matabyunan nito ng usok ang halos buong parte ng bahay. Tinanong ni Champang ang matanda kung kilala ba niya ang kanyang lolo. Tumugon naman ang matanda na silang dalawa ng kanyang lolo ay magkakilala na noon pa. Kinuwento ng matanda sa kanya noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga pangkaraniwan na pangkat at ng mga demonyo. Ay pumunta sa kanya ang pinakamatandang tao mula sa sekta ng Mount Hua upang siya ay kanyang hanapin. Matapos marinig ni Champang ang kanyang naging pahayag, napagtanto niya na ang matandang ito ay ang dakilang Fire King. Dito ay tinanong ng Fire King kung naririnig ba niya ang anumang tungkol sa kanya mula sa kanyang lolo. Sumagot si Champang na paminsan-minsan siya na ikwento ng kanyang lolo sa kanya. Nagsalita naman ang Fire King na siguro hindi rin siya nakalimutan ng kanyang lolo. Kaya tinanong niya si Champang kung ano naman ang sinasabi ng kanyang lolo tungkol sa kanya. Ibinanggit ni Champang na sinabi ng kanyang lolo na siya ay malakas sa martial arts, pero mayroon din siyang masamang ugali. Nabigla naman ang matanda sa kanyang pahayag. Ngunit kaagad na sinabi ni Champang na sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga kinikilala na pangkat at ng demonyo, na ikwento ng kanyang lolo kung paano niya talunin ang mga umuusbong na bituin ng nangungunang 10 sekta sa isang beses lamang. Gumaan naman ang pakiramdam ng Fire King matapos niya marinig ito. Gayunpaman, ikinwento rin ng kanyang lolo na lumalabas rin na siya ay isang mabuting tao, at sinabi rin ng kanyang lolo na kung sakaling makita siya nito, ay dapat niyang tratuhin siya ng may paggalang tulad ng pagtrato niya sa kanyang lolo. Nagwika naman ang Fire King na talagang kilalang kilala siya ni Mei Jonghak, at napakagaling din niya sa pagsasanay sa kanyang apo. Napag-isip naman ng Fire King kung si Mei Jonghak ba ay nag-asawa. Subalit kung titingnan niya ang batang ito, makikita niya na hindi siya ang kanyang tunay na apo, ngunit wala na rin siya pakialam dito. Sa puntong yon, tumatawa ng malakas ang Fire King at sinambit na nakakuha siya ng bagong mapagkakatiwalaang apo ngayon. Dahil dito, umupo ang Fire King sa baitawa at hiniling sa kanya na bigyan siya ngayon ng isang pagmano. Nagtataka naman si Champang kung para saan naman yon. Nagtanong ang Fire King kung bakit pa niya tinatanong ito, sapagkat sinabi sa kanya ni Mei Jonghak na tratuhin rin siya bilang kanyang sariling lolo gaya niya. Sumang-ayon naman dito si Champang. Pinaalalahanan rin siya ng Fire King na kung ang batang apo ay nakita ang kanyang lolo, dapat siya magbigay ng pagmano sa kanya. Sumagot naman si Champang na walang pakialam dyan ang kanyang lolo, dahil sinabi niya na ang mga mayayabang na matatanda lamang ang abala sa mga formalidad. Tinamaan naman ang Fire King sa kanyang naging pahayag at tila siya ay nahihiya dito. Pero pinaalala naman ni Champang na mayroon siyang bagong natutunan kamakailan lang. Kaya imbes na bigyan siya ng pagmano ni Champang, nagbigay si Champang ng pang-teenager na pagbati sa kanya. Samantala iniisip ng matanda kung ano ang kanyang mga pinaggagawa, kung ito ba'y dahil matagal rin siya na nanirahan sa bundok kaya hindi na siya naging updated ngayon. At ang ikinaiinis rin niya ngayon ay dahil sobrang magkatulad sila ng pag-uugali ng kanyang lolo. Dahil dito, tinanong ng Fire King kung heto na ba ang trending ngayon sa mga kabataan. Sumagot naman si Champang na hindi rin niya alam, sapagkat narinig niya lamang ito sa unang pagkakataon ilang sandali na ang nakalipas. Tinanong naman ng matanda kung kanino niya narinig ito. Kaagad niyang itinuro si Taekyang at sinabi sa matanda na ito ay nagmumula sa kanya. Samantala si Taekyang ay tila nananatili pa rin sa kanyang posisyon at naglalaway. Kaagad siyang tinawag ng Fire King na siya ay lumapit dito. Ngunit patuloy pa rin si Taekyang na hindi gumagalaw. Pinaalalahanan naman siya ng matanda na huwag na niya itong pilitin, dahil kung hindi, ay lalo lamang siya magiging kahabag-habag. Dagdag pa niya na lumapit na siya rito ngayon habang nakikipag-usap pa siya ng mabait sa kanya. Pero si Taekyang ay hindi pa rin sumasagot sa kanyang mga salita at patuloy pa rin sa kanyang posisyon at tindig. Kaagad na sinabihan siya ng matanda na magbibilang lamang siya ng 3, kapag hindi pa rin siya lumapit dito ay makakatikim talaga siya sa kanya. Nang malapit na matapos ang pagbibilang ng matanda, bigla na lamang mabilis na lumapit si Taekyang sa kanyang harapan kung saan nakikiamo ito ng mabait sa kanya.
Nagtataka naman na nagtanong ang matanda kung paano siya naging ganito kaayos kung siya ay dapat na abala sa pagbuo ng enerhiya. Samantala ang bida ay nagtataka at nagmumura sa kanyang isip kung bakit nandito ang Fire King. Bumalik si Taekyang sa kaganapan kanina, kung saan siya ay binigyan ng isang mainit na apoy ng enerhiya sa kanyang dibdib. Kung saan sa oras na yon ay nag-alerto ang sistema na ang kanyang scorching yang energy ay kumikilos ng labis. Nakamit rin niya ang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, kung saan ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas ng bahagya. Nang sandaling yon, nagtataka siya kung ano ang nangyari, dahil inakala niya noong una na siya ay may ihaw ng buhay, ngunit nagawa na ma-absorb ng kanyang katawan ang enerhiya na ito. Dito ay kanyang tinatanong sa kanyang sarili na posible lamang ito mangyari kung ang kanyang nag-aapoy na yang energy ay kapareho ng sa matanda. Para ang kanyang nag-aapoy na yang energy ay maging katulad ng sa Fire King pagkatapos niyang inumin ang nag-aapoy na elixir, at kailangan ninyang maging kabilang sa Scorching Clan. Pero sa pagkakaalam niya, ang Scorching Clan ay nagbibigay lamang ng kanilang mga teknik sa isang tao. Kung saan napagtanto niya ng oras na yun na ang matandang ito ay ang Fire King. At siya ay nagmumura dito kung paano ang isang tao na nawawala ng halos 40 taon ay bigla na lamang lumitaw dito. Iniisip rin ni Taekyang na sa ganitong sitwasyon, kung malalaman ng matanda na pinatay niya si Jopil at kinain niya pa ang nag-aapoy na elixir, ay tiyak na puputulan ng matanda ang kanyang ulo. Dagdag pa niya na baka sunugin pa niya ang kanyang katawan hanggang maging abo na lamang at walang matitira. Dito ay sinabi ni Taekyang sa kanyang sarili na hindi talaga siya magpapahuli sa matanda ng buhay. Kaya't yun din ang rason kung bakit siya nagpapanggap na may sakit kanina. Sapagkat yun ang pinakamabuting gawin niya. At dito ay bumalik sa kasalukuyan na siya ay inuusisa ng matandang Fire King. Kung saan inihayag ng Fire King na habang pinagmamasdan siya nito, ay mas lalo niyang nakikita ang pagkakaiba sa kanya. Kaya tinanong niya ulit si Taekyang kung saan siya ulit nanggaling. Dito ay sinabi ni Taekyang na siya ay nanggaling sa pamilya Jin ng Taiyuan. Sinabi naman ng matandang Fire King na siya ay sigurado na narinig na niya ito dati. Kung saan naalala niya na narinig niya ito mula sa Fire Demon Sword. Sinambit niya kay Taekyang na mayroon siyang kakilala dati na ang pangalan ay Jin Baekyang na nanggaling din sa pamilya Jin ng Taiyuan. Tumugon naman si Taekyang na ang lalaking iyon ay taga doon. Kaya napaisip ang bida na sa dinami-dami ng taong pwede niya banggitin, ay ang pangalan pa ng Head Elder ang kanyang nasambit. Sinabi rin ng Fire King na siya ay kanyang nakilala ilang beses dito at doon, inilahad rin niya na siya ay mabait. Ngunit mayroon din na parang madilim na bahagi sa kanya, pero sinambit rin niya na halos lahat naman talaga ay mayroong ganoon. Dagdag pa niya na magalang rin siya kahit papaano. Inihayag rin niya na kung titingnan niya sa estilo ng kanyang martial arts, mukhang isa rin siya sa mga inapo ng pamilyang Jin ng Taiyuan. Dahil dito, tinanong niya si Taekyang kung ano ang kaugnayan niya sa Fire Demon Sword. Sumagot naman si Taekyang na siya ang kanyang lolo sa tuhod. Naging interesado naman sa kanya ang Fire King matapos niya malaman ito, kaya siya ay kanyang tinanong kung ilang taong gulang na siya, na tinugunan naman ni Taekyang na siya ay nasa 20 taon gulang na sa taong ito. Kaagad namang pinuri siya ng Fire King na marami na siyang naabot para sa kanyang edad. At kung ikukumpara siya sa Fire Demon Sword noon, ay tiyak na mas magaling siya. Kaya nagtanong siya kay Taekyang kung kamusta na ngayon ang kanyang lolo. Samantala nag-aalinlangan naman si Taekyang kung paano niya sagutin ito, sapagkat nandoon na siya ngayon nakalibing sa hukay. Tumatawa namang inihayag ng Fire King na malaki na siguro ang iniunlad ni Baekyang sa larangan ng martial arts. Kaya dapat na yata nilang magkita at mag-inuman silang dalawa, sapagkat matagal na rin mula noong huli silang nagkita, pero duda niya ngayon na maging masama na ang trato niya sa kanya. Sa puntong yon, mayroon gustong sabihin si Taekyang sa kanya. Naagad namang tinanong ng Fire King kung ano yon. Dito ay malungkot na sinabi ni Taekyang na noong ilang buwan lang ang nakalipas, pumanaw na ang kanilang head elder na si Jin Baekyang. Sinabi naman ng Fire King na dapat sa edad na yon ay malakas at masigla pa siya, kaya nagtataka na tinanong niya si Taekyang kung paano siya namatay. Dito ay sinabi ni Taekyang na siya ay namatay sa labanan. Samantala si Changpang ay binubuhat si Mujin at tinatanong kung siya ba'y ayos lang. Nabigla naman ang Fire King sa naging pahayag ni Taekyang at hindi siya makapaniwala na namatay ito sa labanan,
kaya tinanong niya ang bida kung ito ba'y kagagawa ng mga bastardong demonic cult. Umaakting naman si Taecyeon na tila humahagulgol sa iyak at nagsabi na medyo komplikado at sensitibo ito, kaya medyo mahirap para sa kanya na sabihin ang buong detalye. Malungkot naman na inihayag ng Fire King na siya ay kanyang naiintindihan, at tiyak na masakit ito para sa kanya. Kaya tinanong niya si Taecyeon kung alam ba niya kung sino ang may gawa nito. Dagdag pa niya na kung nakuha ba niya ang kanyang paghihiganti sa kanyang kamatayan. Nanginginig naman si Taecyeon ng oras na yon, kung saan nagawa niyang padaluyin ang kanyang mga luha para maging perpekto ang kanyang pag-acting. Habang abala si Taecyeon sa pagpapanggap sa kanyang pagdadalamhati, napagtanto ni Taecyeon na naging matagumpay ang kanyang pag-acting. Naisip rin ni Taecyeon na ang pagkawalang malay ni Mujin ay naging perpekto. Dahil kung siya ay gising, tiyak na magiging halata ito at magkakaroon siya ng mukha na nagsasabing si Jin Taecyeon ang may sala at pumatay sa head elder. Wika pa ni Taecyeon na siya ay agara na lalabas dito matapos makaalis sa lugar na ito, kung saan maglo-log out siya agad sa Mirim. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan, bigla na lamang pumasok sa eksena si Champong at sinambit sa kanila ang pangalan ng Demon Sword na si Jin Baekyang. Dahil dito, napamura si Taecyeon ng putang ina, dahil nakalimutan niya na nandito pa pala ang isang hangal na katulad rin ni Mujin. Sa oras na yon, masayang tinanong ni Champong ang bida na di ba ikaw ang pumatay sa kanya. Samantala si Taecyeon ay parang mahihimatay na sa takot at pagkabahala, kung saan ang Fire King ay namumula at nakasimangot na nagtanong kung ano ang kanyang ibig sabihin.